Hi everyone! Today is Saturday, 7 December. So, nandito kami ni Lisa, naggagala. Dinala niya ako dito sa isang spot. Ang lakas ng waves, oh. Tignan mo. Yan. Hindi niya alam anong pangalan ng lugar na to. Pero ang ganda ng waves. Uy, ano yun? Parang aso. Ay, ang galing. Oh, may aso naliligo. Wait lang, ipakita ko sa inyo. Ay, may amo para siya. Oh, naliligo yung aso niya. Oh, ang galing. Okay guys, so ang pag-uusapan natin ngayon is yung crisis ng Siargao. Since December 1 guys, walang electricity. So early morning, December 1, nawala yung electric. So everyone's expecting na babalik siya late afternoon. But then mga around 5:30, nag-post ang Seralco na may nasirang line ng electricity sa ilalim ng tubig. And then everyone expected na oh, it will take days. So parang the next day nagpanic ang mga tao. And then pag pupunta ka sa kalsada, no, grabe ang mga tao. Nakadala sila ng mga containers para mag-refill ng gas. And then naubusan na din ng water. Mga December 2 and 3, nagpapanik yung mga tao para bumili ng mga gallon of water. Kasi last 2010 na experience na nila yung ganitong sitwasyon. So they're expecting na parang abutin siya ng isang buwan. So parang December 2 and 3, nagpapanik yung mga tao. And then at least yung iba may generator. And then kami, meron kaming generator pero hindi namin siya ginamit ever since binili namin. So ginamit namin siya noong December 2. Tapos nakabili din kami ng mas malaki. So we are using 2 generators, and then every 5 hours pinapalitan namin siya. Kasi kahit malaking generator, kailangan mo siyang i-rest. Hindi mo siya pwedeng gamitin ng 24 hours. So ayun guys. So as of now, ang update sa electricity sa Siargao is nakuha na nila yung sirang linya ng electricity sa ilalim ng dagat. Pero hindi pa nila masabi kung kailan babalik ang ilaw. So, of course, may mga businesses na nag-close. Coming here sa Tuason Point from Purok 3, may mga businesses na close na kasi wala silang generator. And buying a generator para i-run ang business is expensive. Kung meron kang ref, freezer, meron kang other appliances, kailangan mo yung mga medyo malaki na like 12.5 yung kinuha namin. Kasi kailangan i-open mo ang freezer mo kung meron kang restaurant. So ang iba, yung mga ibang restaurant is nag-close sila. Kasi wala silang pambili ng generator. Or wala sila sa budget. And then, ayun, may mga few naman na open. December 1, nag-check-in kami sa harap naming resort. Oh my God, nasira yung generator nila ng December 3. And then, kailangan naming umalis kasi hindi kaya ni Chad yung init. And then, doon sa second floor ng bahay namin, doon kami natulog sa apartment. Pero sobrang init. Buti lang dumating yung generator namin. So, nakakatulog siya sa gabi. So, ganoon yung sitwasyon dito sa Siargao. So, ang ibang tourists umalis na. Konti na lang. Kasi mapapansin mo sa gym, konti na lang din yung mga napuntang mga customers. Usually, we have more on like tourist customers. Let's say 30% is Filipinos and 70% is foreigners. Ngayon, less na siya. Kasi umalis na siguro sila. Kasi hindi nga lahat ng establishment merong generator. And hindi nila in-expect na magkakaroon ng ganitong problem. So, ayan guys. Yun ang struggle this year. Yung pinaka-worst na struggle this year ng Siargao is yung electricity. Because I remember last year, it was yung baha, the flooding. And then, this year, electricity. So, I wonder what would be the struggle next year. So, ganun guys yung update dito sa island life namin. Living in Siargao Island is very unpredictable guys. So,
that. Dapat lagi may extra money just in case. Ayan. Ang ganda ng view dito. Gagala lang muna kami.